Okay, maayong gabi kaninyong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Good evening to all. Magandang gabi po sa inyong lahat. O kung saan makalahat kayong panig sa mundo sa ngayon, pwedeng magandang umaga, o magandang gabi, or magandang hapon. Nandito na naman po tayo para sa ating Shirley at iba pa sa Real Talk. So, kumusta po kayo, mga kaibigan ko, no? Sa Luzon, Visayas, at Mindanao, o sa saan mang panig ng mundo. Alam ko, kahit nasa malayo sila, may naaalala pa rin nila ako. At naaalala ko rin sila, kahit naman hindi ko na siguro matandaan ang pangalan sa dami nila. Dami-dami nila, no, na naging kakilala ko noon at naging kaibigan hanggang sa nagkakahiwa-hiwalay na kami dahil sa tawag ng trabaho. O kaninang maga, pumunta akong bayan. So, habang nasa jeep ako, may nag-alok sa akin nung kalamansi. Tapos sabi niya, mura lang to ate, 20 lang. Tapos naisip ko, mabuti nang bumili ako doon sa taong yun kasi sa kapitbahayan, pag binibili ko siya, 2 piso. So, ano lang, kung bibili kang 10 piso, magkano lang yun, no? Ibig ko sabihin, ilang piraso lang pala. So, nasa 15 piraso ang, sa tigatlo. Bawat, 2 piso. Nung bilangin ko to, nung dumating ako ng bahay, bali 102 pieces. So, kung ako yung taga-benta, binili ko ng 20, may tutubuin akong 50 piso. So, dito lang kasi to sa sa kusina. Kaya sobra palang laki ng mga tutubuin ng mga nagtitinda ng mga ganito, no? Gulay, kasama sa gulay. Kasi to pang alis ng malansa dun sa lulutuin. At kasi po ako, pag nagluluto, nilalagyan kong asin, nilinis ko yung isda, tapos nilalagyan ko munang asin bago ko ibabad ipipigang ko siyang kalamansi at ibababad ko bago ko siya piprituhin o iihawin. Mawala ang malansa at medyo tatagal ng kaunti. Alam mo naman yung buhay ng isda o mga karne, nabibilasa pagka medyo natagalan. So, kailangan natin ng pang-preserve para sa mga walang refrigerator, gaya ko. Kailangan gumawa ng paraan para medyo humaba ng konti yung yung pagkain natin na pagsasaluhan sa araw-araw. Masarap din siya. At may kasama ding toyo. At lagyan mo rin ng yung bawang. Tagalog naman tayo ngayon, no? Gamitin natin yung ating pambansang wika para natin, no? Mapag-aralan at magiging mahusay tayo nito sa pagsasalita, sa paggamit. Maraming mga tao na galing Bisaya o galing Mindanao na pag napunta ng Maynila,
kahit na hindi naman sa pamimintas, kahit sobrang tagal na, mga ilang taon na, parang bali pa rin yung yung dila, matigas pa rin, parang sasabihin na yan, Bisaya talaga yan, kita mo lang yung punto, parang parang iba ang bagsak, matigas ang pagsasalita ng Tagalog. Ganun talaga. Pero dapat lahat ng bagay mapag-aralan natin, hindi lang sa gawain, yung sa salita, pati na rin sa gawa. So, kung sa gawa, pag-igihan natin, na mabuting tignan ng mga tao, maganda sa paningin, maaliwalas, tapos sa isip, kailangan malinis yung pag-iisip, hindi mag-iisip ng masama sa kapwa, tapos pag nagsasalita, pag-igihan ang salita, kasi pag nabitawan mo na yung salita, mahirap ng bawiin yun, no? Naalala ko nung maliit pa ako, nung nasa elementarya na nag-aaral, may mga mga classmate, mga salbahe. Ginawa nila ako ng yung parang pagbibintang. Nagsumbong sila sa sa teacher na ninakaw ko ron yung talbos ng kamote, tsaka yung mga yung nahukay na laman, ninakaw ko raw at inuwi daw sa bahay namin. Pero ang totoo niyan, ang eksena ko noon, kumakain ako ng tanghalian, dahil tanghalian na yon nung pa naman ako noon, grade 1, parang nabigla ako sa pinagtuturo ako ng teacher, at naniwala siya doon sa mga sumbong na wala namang pagbabasihan, dahil sila lang naman ang may gawa-gawa noon, at sila lang din yung gumawa nung kasalanan para ibintang sa akin. Sobrang sobrang nawindang ako noon. Umiyak ako. Hindi ko na tinapos yung pagkain ko. Umuwi ako ng bahay. Tapos nagsumbong ako sa nanay ko. Pero kasi yung mga tao sa mga sinauna, pag ganyan na ikaw ay nagsusumbong, sasabihin sa'yo, o sige nga, lumuhod ka dyan. Tapos, idipa mo yung kamay mo, magdasal ka, hanggang sa gumabi, at para mapatunayan ko kung nagsasabi ka ba ng totoo at kung nagsisinungaling ka. So, wala talaga, kasi wala talaga akong alam nun. Tapos, ang nangyari, imbis na pumunta yung nanay ko dun sa eskwelahan namin para kausapin yung principal, pinadalhan na lang niya ng sulat. Pinapunta niya yung teacher na sobrang nagtalak sa akin, pinagalitan ako ng todo, pinahiya ako sa harap ng tao, na akala mo naman parang criminal na, kung yung mga parang kung ano na, talagang napakalaking krimen ang ginawa ko. Tapos sa maikling sabi, pumunta yung principal, dahil yung mga kapatid ko, yun pa rin ang naabutan ko, yung principal nila. Tapos sabi, dinala yung teacher at sinabi ng nanay ko na kahit kailan hindi ko tinuruan yung anak ko na magnakaw. Hindi nga niya alam kung ano yung salitang nakaw. Salitang pang-uumit ng hindi kanya.
Tapos, kunwari, parang, ewan ko lang kung totoo yung paghingi ng tawad ng teacher sa bintang, tsaka yung sa principal. Kasi alam din nung principal kung anong background ng mga kapatid ko habang nag-aaral sila sa kung saan ako nag-aral ng, kasi ako ang bunso. Tapos umiyak talaga ako noon dahil sa pero napatunayan talaga na wala akong kasalanan dahil meron palang nakakita na yung mas mataas na grade, yung grade 5 yata, at sila yung nagbintang, sila yung tinuro na gumawa ng krimen. Biro mo, wala na silang magawa sa mga sarili nila, kaliit-liit pa, gumawa ng malaking storya na kamumulan ng kahihiyan ng isang tao. So paano pa kaya yung malaking tao na may marunong nang umimbento ng mga storyang wala namang bibasihan, saan pinulot ang salita. So, pinapasama nila yung kapwa-tao nila, yung reputasyon talaga ang o kung gusto mong korekton yung tao, nanggigil ka, harapin mo siya, tapos wag mo na lang siyang biruin mo na lang siya, wag yung masakit na biro dahil nagmamarka yan sa katauhan ng isang tao. Yung parang ganito ra ba parate, parang pinagbibintangan ako, pinagsasalitaan ako ng masama, binubuli ako, yung kung ano-ano na lang na chika yung ginagawa sa para bumuti sila, tapos ikaw ay mapapasama. Maraming beses ko nang na-experience yan na din ako, pero napagtagumpayan ko yon, at yung mga umaano sa akin, pumupula, hindi ko na yon pinapansin. Kasi yung mga ganyang klase, walang kwenta yan, walang kwentang salita. Pagbigyan mo ng ikaw ang lugi, so talo ang galit. Huwag akong magalit dahil syempre sa edad ko ngayon, syempre, yung wrinkle lumitaw na, lalong lilitaw. Pero sa noon ay talagang parang palaban. Parang, o sige, gusto mo? Kasi minsan merong sa akin, yung biro mo, siya pa ang salarin, siya pa ang nagsabi na anuhan ako ng disciplinary action. Paano naman ako magkaka-disciplinary action na wala naman akong alam na ginawa kong kasalanan? So sabi ko sa kanya, sige, dumiretso na lang tayo sa presinto para doon na lang tayo mag-usap at mapaayos yung kung anong dapat pag-usapan. Ayaw din niya. So sa maikling sabi, nagkaroon ng open forum kasi eskwelahan. Tapos ang napagmulan ng kaguluhan, yung kasambahay nung yung estudyante ko, na siya palang nagchika dun sa teacher niya na dati kong estudyante. Tapos sabi nung, sige, kami na bahala dito, ma'am, wag ka na lang umimik, kami ang magsasalita para sa'yo kasi kami ang witness kung papaano ka, hindi ka naman ganyan. Sabi, tinanong sila kung saan nila nakuha yung mga walang nagsasalita. Ang tagal pa nilang dumating kasi talagang they are marking on me.
Tapos sabi, ang hindi nila alam, yung isa sa mga estudyante ko noon was a police investigator. Tapos sinabihan na, sige, akong bahala nito. Tapos nung in-interrogate siya, hindi siya ngayon nakasagot. Totoo bang teacher ka? Kasi kung teacher ka, hindi ka magbibintang sa tao. Inaalam mo muna kung ano ang punot dulo bago ka sumausaw sa bintang o pangaano ng iba. Tapos, kung gayon, sabi, mas marunong pa pala yung estudyante mo sa'yo kasi naniwala ka sa sinabi niya, 'di ba? Ang teacher mas madunong kaysa sa sa estudyante. O bakit ka naniwala sa kanya? Tapos anong ground mo? May mga grounds ka ba? Concrete ba yung ebidensya mo? So, nung magka-settle, umalis sila nang walang paalam. So, dapat tayo wag tayong kaagad mag-conclude na pag may narinig tayo or may nabasa tayo na ganyan na magbigay ka kaagad ng verdict o sentensya dun sa tao. Alamin mo muna yung mga what, when, where, how, and why. So, gaano mo ba kakilala yung tao? Kaibigan mo ba siya? Magkapitbahay ba kayo? Isang bahay lang ba kayo? Ano ba ang wag yung salita kasi pag nadugtungan ng iba, pag hindi gaanong narinig, tumaan lang tapos or may nagsabi lang, madudugtungan na yun ng iba. So magiging ang tama magiging mali na. Wag mong wag kang sumausaw at magkwento ka nang hindi mo gaanong narinig ang pinag-uusapan. Gaya lang ng sinabi ko noon na halimbawa may kausap ako tapos tinitignan kita, iisipin mo na baka chinichika kita, no? Chinichismis kita, sinisiraan kita. Pero ang hindi mo alam, ang pinag-uusapan pala namin na bibiling kotse or mga alahas. So, wag kang halimbawa, may mga issue. Wag ka kaagad na magpo-comment ka ng negative dahil gaano mo ba kakilala yung tao na pagsasabihan mo ng opinion mo, so suggestion mo or mga comments mo. So, hindi lahat ng comment, suggestion, or opinion ay maganda. Mabuti lang yan kung mag-suggest ka ng kabutihan like business, yung mag-aasenso yung tao. So, kayong mapapaigi yung kanyang buhay. Kung masisira, o kung halimbawang dumating din yung twist of fate, tapos ikaw naman ngayon yung mangangailangan sa kanya, paano mo pa siya lalapitan? Siyempre, maalala niya yung ginawa mo. Baka kung kahit na napatawad ka niya, kasi may kasabihan na huwag mong bibigyan ng pangalawang pagkakataon yung mga taong tumraidor sa'yo. Kasi kung merong una, merong pangalawa at habang buhay na yan na hingi ng sorry, pero malay mo hindi naman tago sa buto. May mga taong magaling lang magsalita, hanggang salita lang talaga. Pero kasi hindi mo nababasa yung kanilang mga utak. Mabilis tumakbo ang utak at kung samot-saring mga kwento na walang katuturan. Yun na yung mga taong wala nang magawa sa buhay nila. Tsaka pumipera sila na nakadepende sa iba. Hindi sila marunong dumiskarte. Pag nawala yung kanilang
sinasabing kung saan sila yung parang milking cow nila, wala na rin sila. So, dapat matutong makipahalubilo ng maayos sa tao, hindi yung mapanghusga sa tao, nililibak mo yung tao, pinipintasan mo yung tao. Ikaw ba, wala ka bang kapintasan? Tumingin ka sa salamin, tapos tingnan mo ang sarili mo, sabihin mo, mabait ba ako? Ano ba ang nagawa akong kabutihan sa mundo? Na nagdasal ba ako sa Diyos? Naniniwala ba ako sa Diyos? Kasi kung naniniwala ka kay God, hindi mo sasabihin yung ganyang mga walang kwenta-kwentang salita, walang kakwenta-kwentang paninira, parang sirang plakang paulit-ulit na lang na inulit. Gaya ng mga artista, kung hindi gumawa ng ingay, hindi sisikat. Tapos, pagka tapos na yung ingay, para maraming manood sa pelikula, pag naisaayos na yung issue, gagawa na naman ng parang kunwari, may kaaway, pupuntang abroad, magbabakasyon, may boyfriend iba, may girlfriend iba, may chicks na ganito, may labi-dabi. So, ganun lang talaga yung ng tao. Tapos ginagawa ng kulay. Dapat ang kulayan mo ang sarili mo para habang nagkakaedad, mas dapat mapapaigi yung pag-iisip mo, hindi ka ng dikta ng iba. Paulit-ulit na lang yan kasi kasama na yan sa buhay natin na ang taong naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Ibig ko sabihin, nagpapadikta, malalaki na naman tayo, matanda na tayo. Dapat, kahit may sabihin yung ibang tao, hayaan mo sila sa sasabihin. Ikaw pa rin ang makapangyarihan sa mga desisyon mo. At huwag kang inaalamod kung mabuti kang tao. Hindi ko naman sinasabing mabuti ako, sobrang perfect ako. Pero, ilalagay natin sa tama yung mga natin, no? Kagaya ko dati nung yung kinuwento ko nung kanina na binagbintangan ako kasi ang pagbibintang ay hindi talaga mabuti, no? But darating din ang time na talagang malalaman, makikita kung alin ang totoo. Si God na mismo ang magpapamanifest niyan sa tao na ipapamukha dun sa nagbibintang, sa mga parang ako ba yan? Yung nanggagalaiti. Bakit ba? Kung ang panggagalaitihan mo is yung mahirap naman, pero madunong lang or may pera, pero konti lang. Huwag nating minamatay yung kalagayan ng tao dahil wala namang, nung pinanganak tayo, hubot-hubad. No? Kung hindi tayo dinamitan ng mga parents natin, wala. Kung parents din na itatapon ka lang din sa tapos ipapaampon or anong ginawa sa'yo, yung ilagay ka sa bahay ampunan, maswerte ka't nadamitan ka, nagkaganyan ka. Dapat bumait ka, hindi yung pasaway ka. Hindi yung magugulo ang tao dahil lang sa isang salita mong walang kwenta. Ipakaisipin mong kasi pag dumating yung time na magkakaroon ka na rin ng sarili mong pamilya, tapos may anak ka na, at
yung ginawa mo sa kapwa mo, na ano, maaalala mo yon dahil pwedeng 100% din yan, no? Mangyayari sa anak mo. Wala namang sukat sa ganti. O, hindi naman gaganti na magkakasakitan. Pero ang Diyos na mismo ang nag-ano niyan para matauhan ka na nag-ano yan siya, yung gumagawa siya ng eksena sa buhay mo na kung saan makapanalamin ka sa kung anong ginawa mong kabalbalan sa kapwa mo. Hindi ibig sabihin na ano, kaya mo na lang na ganyan. Dahil hindi lang din ikaw ang tao sa mundo. Kung ganyan ang ugali mo, mayroon pang mas masahol sa'yo. Pero sa higit na sa makapangyarihan, ang Diyos lang ang talagang makapangyarihan sa lahat na kayang kontrolin ang buhay ng tao. Siya ang mag-ano ng destinasyon ng tao at hindi ang kapwa-tao manghuhusga sa ano, sa kanyang kapwa-tao at ano. So sa mga tao hindi naman ano, no, yung single out sa isang tao, kundi para sa lahat ito, no? Kasi nga real talk. Yun talaga ang kung ano ang eksena natin sa buhay sa araw-araw, paiba-iba. Akala mo masaya ka na, pagkatapos may maririnig ka. Wag na lang natin intindihin yung mga ganon kasi gawain yun ng mga wala na ring magawang tao, mga walang kwentang kwento, salita, mga paninira. Tapos ang hindi gaanong naintindihan, sasawsawan pa, dadagdagan pa, na lalong makakasama. O, relax lang tayo at may mga ano din, lilipas din yan sa pagdating ng panahon. Yung mga gumawa niyan, kung ginawan mo yan bata, tatanda ka na, bata pa rin siya. So, parang wala na pag may iba maswerte dahil kahit matanda na or nasa edad na, nagkakatrabaho pa. Pero karamihan talaga, wala na. Marami nang dispalinghado sa ano mo, sa tenga mo, mga pandinig mo, paningin mo, paglakad mo. May mga nararamdaman ka na sa katawan mo. Pansamantala lang yung ano mo, pananaw mo sa buhay na ano, dapat yung pananaw is maganda. Yung perspective kung tawagin. Yung makakabuti sa'yo, imbes na mag-hate ka, mag-love ka na lang. Pero marami namang klase ng love as friend, iba yung mga sa intimate. So, yung kapwa natin, mahalin natin dahil hindi natin alam kung sino pa yung hate natin, yun pa ang pwedeng tumulong sa atin sa may mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin alam. O, wag nating hayaang sirain ng iba ang ano natin, no? Hayaan natin sila. Tawad. Sabi pa nga ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Ako, natatawa ako, minsan nakikiliti pa. Bakit kasi sila ganyan? Wala na ba talagang ano, imbis na kung ano-anong gawain nila para mapaigi sila or may yung mga pakinabang, yung tuloy ng walang kakwenta-kwentang mga kwentong baryo. At nako, dapat pag magkwento ka, alam mo kung totoo yan, baka pwedeng mabalik yan sa'yo. Tapos, paano mo ngayon sasabihin na tulunukin mo yung iyong fried chicken dahil sa sorry nagkamali ako. Pero yung mga salitang ganyan, hindi na nakakayang sa salita lang. Kailangan
gumawa ka, yung may restoration ka, yung pakita mong naging hindi lang hanggang sa sorry ka. Madali lang kasi sabihin ang sorry, madali lang din kasi magsabi ng makapanakit, mga paninira, pagbibintang, kung mga kabastosang salita. Ang Diyos ayaw niya ng ganyan. Kung maari lang, kontrolin natin yung ating mga bibig na malaswa. Kung kasi pinag-aral tayo para umigit tayo, hindi sa mapasama tayo. Gaya ng dapat, halimbawa, kung gusto mong maging leader, o isipin mo muna, pwede ba ako maging leader? Maganda ba ang mga gawain ko? Maigi ba yung ginawa ko? Hindi ba ako pupulaan ng mga tao? Wala ba akong nilalamangan? Hindi ba ako hindi ba nagagalit sa akin yung tao? Hindi ba okay lang ba ako? Kasi nga, dapat talaga, kahit sa ganyan, hindi tayo magpapadikta. Kasi kung leader ka at naging leader ka pa, bakit pa? Ano bang may tinapos ka? Tapos, ang magdidikta sa'yo, mas mababa lang sa'yo. Yung sinuswelduhan mo lang. Huwag kang, kasi tama yung kasabihang, ang taong naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Paano ka nga maging mabait sa sarili mo? Yung mga thoughts mo, kung wala pang mag-feed sa'yo, wala ka pang maiisip. May katalinuhan tayo na dapat gamitin natin sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Yung parang ang dinidiyos mo, pera, para kumbaga masisira ang dangal ng iba, makapag ka lang, pumera ka lang, tapos akala mo tawag nito, may iba na sobrang believe sa sarili, yung akala kasi maganda ako, maganda ka, hantayin mo yung iba na magsabing maganda ka bago mo sabihin na maganda ka. At yung sa mga lalaki naman, bago mo sabihin gwapo ka, antayin mo yung taong pumuri sa'yo. Hindi mo pupurihin yung sarili mo. Huwag kang magbuhat ng sarili mong bangko. Merong iba, sulat ng sulat. Tama ba yung sinusulat mo? Ang ibig kong sabihin, magagandang salita ba ang gamit mo o marahas? Yung parang may hostility. So, pangit yan, no? Hindi yan, kung nagsisimba ka, useless lang yung pagsisimba mo, hindi sana mo ako, namimintas ako, pero kung anong makita ng tao sa'yo, siyempre, mapipintasan ka, simba ng simba. Tingnan mo naman ang ugali. Yung kagaya ng kantang Banal na Aso, Santong Kabayo, pero mo kagagaling simbahan, nagsimba, lumuhod. Tapos nung sumakay at nung driver, minura ang driver. Alin ka dyan? Bago ka lang nakipag-usap sa Diyos, kahit hindi yan sumasagot, hindi mo marinig ang kasagutan ng mo. Pero alam mo, siya ang nakikipag-usap tayo sa kanya sa pamamagitan ng dasal. Kung ganyan ang magmumura ka, galing ka ng simbahan, sa loob ng simbahan, useless lang yun. Lahat yun, walang saysay. Dahil yung napupuno ng
pagkukunwari. Hindi dapat maging transparent sa anumang bagay. Ayun sa work. So, kung ano lang yung mali ng tao, yun lang ang anuhin mo. Huwag mo nang pakialaman ang pribadong buhay niya. Doon lang siya nagkamali. Huwag nang isali ng kahit kanino. Mga kaibigan, kapamilya, or mga kamag-anak. Yun lang, yung kung ano lang kung nagkamali siya ng yun lang ang ayusin mo. Hindi na yung parang mayroon kang pagbabanta. Masama yun. Masama po yun. Hindi sa nag-ano din ako. Kasi meron din akong kapintasan. Lahat naman talaga tayo hindi perfect. Pero we are aiming for the goodness. Kaya nga, magbabasa tayo ng mga salita ng Diyos, or makikinig tayo sa mga ng ibanghilyo ng mga pare o yung mga sa simbahan. Pare pa, ka na yung magkukross ka. Ano ba ang kinukross mo? Kasi ang pagkakaalam ko niyan po, hindi lang sa pamimintas. Kaya yung iba parang para to drive away yung mga masama. Sino ba ang masama sa harapan mo at bakit ka nagkukuros? O ano bang issue mo? Or bago ka umalis nagkukuros ka? Ano ba yan? Dapat bago ka mag-cross, magdasal ka lang muna para malaman ng Diyos kung anong sadya mo sa Kanya. Tapos ang sadya mo pera. O pera para may pang sweldo ka dun sa mga tao mo. Paano kanya bibigyan? Inuunahan mo yung kagaspangan dun sa kapwa mo. Na inaano mo, yung para bang uulitin ko talaga, hindi sa nagmamalinis ako. Pero prangka din ako kung magsalita. Wala akong lahat, para ito sa lahat sa mga kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at makarating pa ito sa Amerika. I think, sasang-ayon sila sa akin sa mga sinasabi ko. Kasi wala naman akong harsh na word na pwedeng sa akin ng tao para magalit sila. Nandito yung real talk para malaman ng tao kung ano ang gagawin niya sa buhay niya. Hindi yung nakakasagasa ka, tapos nasagasaan mo na nga, binalikan mo pa. Di ano bang mangyari doon? Kagaya nung, literally, merong eksena na ganyan na nangyari dito sa lugar ko. Din yun, kapitbaryo. Parang, din kasi yun, parang sobrang gaspang, parang sobrang bilib sa sarili. Sabi, parang kung magsalita siya sa akin, parang nababastos ako. Pero hindi ko siya pinapatulan. Sabi ko lang sa kanya, Diyos na lang bahala sa'yo. Siya na ang magpaparusa sa'yo sa mga mamimintas mo sa akin. Parang kulang na lang sampalin ko siya sa niya. Pero meron talagang sinasabing, hindi ko naman pinagdasal na kung mapaano siya. Pero sa lahat ng mga gawain mong hindi maganda, meron talagang kakahantungan na isang bagay. So minsan kasi lasinggero. Alam mo naman pag nalasing yung tao, malasing o hindi, ganun din talaga ang ugali niya. Tapos nagkataon yun, birthday niya pa. May humingi ng balato dahil nanalo daw. So nung manalo,
tumawid sa ano, kasi ayaw ipagkatiwala yung 1,000 dun sa humihinging balato ng ice cream. Tumawid sa kalsada at nabunggo nung ano ng 4x4. Pagkatapos tatayo na sana, ano, dumaan ang ano 16-wheelers at doon kasama sa daan simento, asfalto, na flat yung katawan niya doon. Dahil nagpakita din siya ng ano, sobrang ano, parang yung pera, parang ayaw niyang mabawasan yung pera niya. Parang napilitan dahil nalasing. Wala. Yung 1,000, kung ipinagkatiwala niya yun sa kanyang kapatid or kaibigan, hindi niya sasapitin yun dahil hindi naman sila lasing na humingi. Ice cream lang. Sabi niya, ay grabe, mag-ano pa kayo ng ice cream, ano daw. Sabi, hindi naman kami uminom Bakit ba? Ang damot mo naman. Sabi niya, akong bibili. Baka hindi niyo ibalik yung ano, sukli. So, yung sasabing parang tatakbuhan dahil hindi ibabalik or hindi ibabalik yung pera. Ano lang yan, makikita pa rin yung ano, yung pera. Pero yung pagbintangan ang tao na hindi honest sa pera, ibang storya din yun. Kasi hindi naman tao lahat, or hindi naman lahat ng tao ay gusto isang ano yan, krimen yung pag ano, yung tatakasan mo yung pera. Sobra namang ano yun. Pero ganun pa man, ang talagang nakakaalam yan sa mabuti or sa kasamaan ay yung may hawak ng buhay natin. Siya lang ang magtutuldok niyang mga ano na sigalot na yan, no? Dami-dami kasing mga ganyan. May yung iba din, nakita na nilang ganon, pupulaan nila. May iba naman, dumadamay. Pero yung iba, damay-damayan lang para magmarites or mag-usi. Mangingialam, mag-chismis. Kung anong maichismis na maging kasiraan din ng iba. So, sa araw-araw, dapat kung nandyan na tayo sa isang bukasyon or yung mga gawain, pinagkatiwala yan sa'yo, yun na lang ang trabahuin mo at hindi na lang yung tatrabahuin mo yung kasiraan ng iba, yung buhay ng iba. Yung kung halimbawa fashion designer ka, mag-fashion designer ka na lang talaga. Doon ka mag-focus sa trabaho mo, or kung ano ba yun, manicure, pedicure, doon ka na lang. Wala ka pang ano, magkakaroon ka pa ng maraming kaibigan, malilinis mo pa yung paa ng tao, kuko ng tao, yung giginhawa yung pakiramdam niya dahil may natanggal kang ano, marumi sa katawan niya na hindi niya kaya kung siya lang. Mabuti pang ipagyamanin mo yan at balang araw magkakaroon ka ng sarili mong parlor, or kung magaling kang gumupit, ayusin mo pa, mag-aral ka pa ng panggugupit na maano yung yung kung mahusay ka na, mas husayan mo pa. Kung pwedeng mag-aral ka pa ng kung saan mo pag-aralin yan, aralin mo para mas marami kang suki, magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng mga branches, aasenso ka. O kung nasa ano ka, ano ba yung mga working industry,
gaya ng sa media o magsulat ka. Tapos, dumaldal ka. Tapos, yung kung ano yung makakapaigi sa ano mo, o kung magaling kang mag-type ka. Pag-igihan mo. Wag yung itatype mo rin ng mabilis. Wag yung mabilis na makasira or makaguho ng pangarap ng tao. Kung isang maliit na bagay, sabi na spilt of milk. So, tulo lang nung gatas. Pwede mong pahiran yun. Kung hindi ganong nakakaapekto sa'yo, wag mo nang pansinin yun. Wag nang palakihin ang maliit lang na Kung ang isang bagay pwedeng mapag-usapan, pag-usapan na lang. Wag na paulit-ulit na yung madadagdagan yung mga tawag nito. Kasi may kanya-kanyang ang tao, perception sa yung bakit ba kasi hate niya yan? Ano ba kaya ang issue niyan? Tapos hindi mo alam ang issue, naging sumausaw ka, sumali ka. Gaano mo ba kakilala yung sumulat din ng issue? Yung author ng issue, kilala mo ba siya? Pipremyuhan ka ba niya kung kung mai-share mo, tapos mag-like pa, mag-love pa, o mag-angry pa, tapos parang pagtatawanan yung wag naman po. Dahil siyempre nakakasakit tayo ng damdamin. Naiipon yan. Pwede kang ikaw ang maging dahilan na magkakasakit yung tao. Pananagutan mo rin yan sa Diyos. Yung mo, it's form of yung oral defamation. Yung meron kang itatag sa tao na hindi naman niya katangian. Yun, pwede kang i-charge noon at mayroong malaking penalty. Kung magkano yung hihingin nung kumbaga kagaya nung sa practices ng Muslim na no touch, kasi pag nahawakan mo yung braso ng girl, may multa. May pataw na parusa, sabihin ng o sige, bayaran mo siya ng isang lote. O, kung hindi, maghahanap ka ngayon dahil yun ang batas nila. Tapos, kung hindi ka makabigay, ang kalaboso ang kahihinatnan mo. Dahil magiging accountability mo yon. Parang kayong magiging positive ka kung hindi mo yun maibigay. Dahil sisingilin at sisingilin ka. Hindi ka makakabalik dun sa baryo na yun hanggat hindi mo yun naibigay. So, ang iba, hindi na bumabalik, nangingibang bayan sa ganyan. Paano na lang kung nandun ang trabaho mo? Tapos yun lang din ang alam mong trabaho. O, diba? Yung wag mong ipagdasal ang kasiraan ng iba. Bagpos, mo yung imbis na magalit ka, pagdasal mo siya na sana mapaigi siya. So, sa bagay, hindi naman maidikta yung ganon dahil iba-iba nga ang exposure natin, no? Like, sa ating culture na mores and traditions, lalo ngayon sobrang modern. So, parang
kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig, mga colloquial terms, mga bagay na hindi dapat sabihin ng kahit kahit bata marunong na ng magsalita ng mga ano. Kasi nga kung anong naririnig ng bata galing sa ay tama para sa bata. Anong naririnig niya galing sa matanda. So, marami siguro naman may mga pamangkin tayo, meron tayong mga pinsan, mga auntie, mga kamag-anak na parang halimbawa maging idol ka, edi kung ganun ang ugali mo, halos lahat na lang o magiging ganun sila or ay bakit pa siya ganyan, ayoko nga sa kanya. So either magugustuhan ka nila or itatakwil ka nila because nakita nila na parang ay bakit pa siya ganyan. So parang imbis na lalapitan ka, iiwasan ka dahil parang masasangkot ka sa kanyang mga wag ganun. Dahil yung makikita mong tao sa harapan mo ngayon, pwede yan siyang umalis ng hindi nagpapaalam sa'yo. Dahil baka aayaw na siya, ayoko na sa kanya. Talagang aalis na ako, pero hindi ko magsasabi. Bahala siya sa buhay niya, parang ganon. O wag mong antayin as maybe kung either owner ka ng halimbawa engineer ka, di syempre or contractor ka, wag mong antayin na isa-isang mawawala yung tauhan mo. Tapos yung mga tauhan din, pag-igihan mo yung trabaho mo, wag yung parang kung ano nakita mo sa amo mo na nang lalamang siya, tapos gagayahin mo, tapos minsan kamag-anak ang anuhin mo, biktimahin mo, tapos kuhanin mo yung bayad na hindi mo tatapusin yung work, parang ganon. Pero yung sa iba naman na tumatapos ng work, hindi rin sila nasasahuran ng maayos, pa-delay pa ang sweldo pero nagtitiis. Pero sa dulo pala, nung nagtitiis, yun pa rin pala ang masama. Pero hayaan na lang na kung sa ganon, hindi man magising yung ang halimbawa yung boss, ang Diyos na lang ang doon, yung siya na lang ang mag-ayos. Yung ipapakitang kung nararapat bang bigyan pa siya ng panalangin or hindi na. Kaya magtataka ka, bakit ba slowly nawawala? Tao ko nawala. Gusto ko, ewan ko, ano ba ito? So, ngayon, ikaw ang sumagot sa sarili mong tanong. Bakit ka ba ganon? Bakit ba kasi yung mga nasaktan mo, pwedeng umiyak yun, tapos malakas yun sa Panginoon, baka dininig na yung niya, panalangin niya, di parang unti-unti ang parusa sa'yo. So, ang regards doon sa sa mga kaibigan ko dati sa Maynila, sa Cebu, si Inday, tapos si Mariby sa Antipolo, tapos yung saan ba yun, yung nasa Pampanga si Lulu. Then, sa Pasig is Evangeline. Ewan ko lang kung naalala nyo pa ako, no? So, hindi lang lahat pagdadaldal, kumusta lang din tayo sa
sa mga tao, o si Ate Bioli dyan, si Arlene, si Arian. Sana maanuhan nyo tong real talk, yung Shirley at iba pa. Invisible na muna ako ngayon kasi mas nakakamiss daw yung hindi mo nakikita ang nagsalita. Ano na kaya itsura niya ngayon? Parang ganyan. Pero sana yung sa ganitong katanungan naman, ganun pa rin naman ang itsura, pero walang siyempre maano na yung edad natin at yung tawag nito, yung itsura na kahit na may siguro darating na lukot na, pero ganun pa rin yung sa dati. Hindi na nga lang nakakatawid ng laot, pero naaalala pa rin kayo, no? Sa mga pinsang ko dyan, sa Antipolo, si Beth, si Ate Mel, tapos yun pala si Jessie sa Paiti, Laguna, yung anak ng boss ko dati. Ikukumusta ko siya dahil napakabait niya. Pagka dumating yun ng Davao noon, ako unang hinahanap noon, no? So, kumusta ka na, Jessie? Sana naalala mo pa ako. Yung kapatid mo na si Joanne. Tapos, ayan, no, napakalayo nung lugar na yon, yung Laguna. Nandun yung gawaan ng yung mga wood carvings, tapos yung mga ceramics na magaganda. Nakikita ko kung paano siya ginagawa. Pero mahirap yun, ang hirap gawain. Meron talaga silang korte na gawain na parang pagkakapirahan nila. Tapos pag December, makikita mo hitik na hitik yung tawag yun, yung orange. Parang kulay orange ang bundok dahil lahat ng mga hinog na siya. Tapos anihin yun at ibebenta sa palengke. Yun ang nila doon. Saka yung lugar na yun, mayroong mga bukal na kahit sa gabi pwede kang maligo dahil yung ng tubig tawag nito, yung may tubo sila galing sa bukal, tapos darating sa'yo sa bahay mo. Parang ang binabayaran nila yung connection. Pwede kang mag-shower. Pag nagising ka ng madaling araw, pwede kang maligo tapos matulog ulit. Nakakaiging ng katawan. Yung parang namamasahe. Maganda, mainit talaga ang tubig. Yung hindi naman mainit na mapapaso ka. Pero yung parang panggamot sa katawan, yung sa may mga problema sa kasuan, sa mga buto-buto, umaayos po. Tsaka pag tag-init, ang tubig malamig. Pag taglamig, ang tubig mainit. Yun ang kagandahan doon sa lugar na yun. Kaya lang napakalayo. Pag bumiyahe ka galing Pasig, ilang oras yun, 3 oras, tapos parang bituka ng manok ang paikot-ikot. Makikita mo yung kasabayan mo dun sa sa jeep, sumusuka dahil sa paikot-ikot ng
na biyahe ng jeep. Saka yung driver minsan sumusuka din. Sabi ko, kuya, ayusin mo yung mo, baka mahulog po tayo. Tapos pag nakarating ka na sa taluktukan, makikita mo kung ano yung dinaanan mo, parang hindi mo mapaniwala ang nakarating ka sa itaas. At pag isang linggo ka, makaabot ka ng isang linggo, umiigi yung mo, balat mo, pumuputi. Parang probinsyang-probinsya, uso pa rin yung harana, yung parang kung may kasal doon ay pamanhikan, tapos may taga-speaker, pero sobrang layo at saka masukal. Saka parang kung hindi ka kampante sa dahil parang nasa gubat, pero maganda yung dadaanan mo yung bundok ng Makiling. Maigi ang niya, yung epekto sa'yo. So tagal ko nang hindi nakabalik doon. At yung sa pagbibiyahe ko na yun, doon ko nakuha yung at nakikita ko yung mga iba't ibang uri ng kaugalian ng tao na natutunan kong mai-adjust kung paano ako makikipagsalamuha. Hindi yung kumbaga pag galing kang bayan, matuto kang makihalubilo dun sa tiga-probinsya. Pag kang mag-agtong tiga-syudad ka, kung lulusong sila ng tubig, lumusong ka. Kung lumusong sila ng putik, lumusong ka. Ikaw ang makikihalo sa kanila. At nung kang lalapit yan sila sa'yo pagka narating ka doon, magtatanong lang yan, oy, nanay, meron ka palang bisita. Ay, galing Maynila. Galing palang Maynila. Pero hindi yan, ng diretsyo ng tanong sa'yo. May patumpik-tumpik na, yung mga tiga-probinsya. Pero ang lalayo ng mga kapitbahayan, isang bahay, tapos maglalakad ka, isang bloke, saka na yung, yung kapitbahay. Pero sila, marespeto sila sa sa tao. Hindi sila garapal, hindi sila maarte, hindi sila yung bisita nila talagang sobrang welcome. Doon ko rin natikman yung ulamang dagat, yung fresh na gagawin ng tigaron. Tapos patitikman sa'yo, sarap. Hindi ako nakakita nung ganun dito sa sa Davao. Kasi nasa Davao. Tapos yung doon din pagbalik ng Maynila, iba naman. Doon sa sa Antipolo, bundok, mainit. Tapos ang lupa tigang. Ang maganda doon yung yung tawag ito landmark na yung ng Antipolo, yung simbahan na napuntahan ko yung 100 years niya. Matagal na rin yun. Sobrang na rin. Pa lang ako nung pumunta, nasa 20 pa lang yata ang age ko. Tagal na yun. Siguro 100 something age na yung lugar na yun. Pero sila, andun yung nila, yung pagpapahalaga sa mga kung anong naiwanan ng mga sinauna, hindi nila sinisira na gaya ng tsaka tanong muna bago husga, hindi yung huhusga muna bago magtanong. Tapos walang kaalam-alam yung pero mo parang kawan kung pumunta sa'yo,
tapos mag-isa mo lang. Mabuti ka mo kung ako ang pupuntahan at maraming nakakakilala sa akin kahit na dun sa may parang hindi pwedeng dahil parang sasabihin kagad parang kilala kita. Mas maganda na talaga yung mabuti kang makisama dahil sumasang-ayon sa'yo yung nasa paligid mo. Parang kumbaga nandun lagi ang instant angel mo kung halimbawang merong mga nakakakilala sa'yo dun sa area na yun. At madalas ganun yung ko. Kahit minsan hindi ko na matandaan yung ng tao. Tapos, parang nakita. Yan, saan ka ba? Sino ba yung mga kasama mo? Wow. So, syempre, yung mga kaagad, tingala kaagad, ba? Dami palang So, mabuti na talaga ang gumawa ng mabuti at parang instant na magtatanggol yon na walang kumbaga walang marahas. Kung pwedeng kung gagawang edi meron ng kaagad mag-uulat. Tingnan mo dun si ganyan. Kaya mas maganda yung good management, yung lahat ng bagay pinaplano, lahat ng yung dapat organize. Tapos magiging selective. Tapos mag-coordinate at maging tawag nito yung operative, then report and direct and budget. So yun ang magandang management. So maraming naka-involve doon. Lang yun yung kumbaga ways to manage. Not only to manage a business but to manage people. Dapat lang yan, employee to boss, boss to employee. Hindi yung isa lang siya, tapos pag yung pagkakaisahan. Wag naman po. Alamin muna natin kung anong mga tapos kung napag-usapan na yan, kung maari lang, wag nang ungkatin pa ng ungkatin dahil pag napag-usapan na, ibig sabihin close book na. Hindi na uungkatin pa o iriratin pa. For what? Diba? Dapat maging maayos yung sa araw-araw natin, diba? Pag nagdasal nga tayo, pinapasalamatan natin yung yung pagkain natin, yung shelter natin, yung yung clothing, yung blessing, yung health, yung healing, tapos yung yung protection sa araw-araw, yung humihinga pa tayo, yung air, yung water, kasi kung wala na yun, wala na rin tayo. Kasi ang natin, minsan nakakalimutan natin na meron palang hangganan yung mga natin, isang parang pitik lang. Yung kagaya nung meron kaming kapitbahay, masayang masaya. Din yun, businesswoman. Pero andala niyang hatiran yung kanyang kaibigan ng ginatan. Or kung sa Bisaya kanang panbitaw, kanang binignit. Sobrang mainit. Tapos
Sa madaling salita, hinatid na dun sa bahay. Umuwi na siya. Pag uwi niya, parang paypay siya ng paypay. Tapos, maya-maya, nahihirapan na siyang huminga. Hanggang sa dinala sa ospital, wala na. So, kaya nga, tumatawa tayo, hindi natin alam ang kasunod. So, mangyari man, maging mabuti tayo kasi hindi natin alam kung anong extent natin. Hindi natin alam kung ano. Tapos sabi, kontrabida. Ano-anong sinasabi, pakialamera, husgahera, rara. Pero, hindi yun. Ano yun, pangaral yun. Kasi kasi ang tao pag pinapangaralan parang say labot, anong pakialam mo, kamag-anak ba kita? Ang taong nangangaral, ano lang yan, parang nangangalaga, no, na mapaigi ka, maging maayos ka, kasi nakita ka niya parang mabuti kang tao pero na-disappoint siya, kaya inaanuhan ka niya, no? Parang tinutulungan kang umayos. Pero kung nasa sayo, kung aayos ka. Pag hindi naman, anong magagawa ko? Tagasalita lang naman ako. Tapos yung salita ko naman, wala namang katapat yun. Yung iba kasi pag nagsasalita, may katapat pang pera. Pero yung ganito, parang ano na rin sa pakikipagkapwa-tao na rin na kailangan parang i-priority natin yung kagustuhan ni God na para sa spiritual kaysa material. Kasi siya lahat ang God says, di ba? God first in everything. And then kung hahanapin mo siya, seek and ye shall find, knock and it shall be open. So, inaantay niya lang tayo. Baka nakalimutan natin siya sa sobrang busy natin. Saka, baka sabi kung magdasal ako, mabawasan ang oras ko sa pag-ano ng kwenta ng pera ko. O di, anong sasabihin ngayon ni God na mas Diyos pala ang pera. Sasabihin na naman, ito talaga si Shirley, paulit-ulit. Kasi, kaya yan, paulit-ulit, dahil ang tao, minsan na-amnesia dahil ayaw makinig. Para bang padedma, parang ayaw umayos. Mas maganda naman talaga ang maayos para marami kang kaibigan, maraming lalapit sa'yo, huwag kang pangingilagan, hindi ka iiwasan. Parang minsan kung sobrang mo sa sarili mo, yung gaya niyang may mga alaga ka, tapos yung halos sa karamihan kinampihan mo, tapos yung isa tinitiris mo, at natiris mo na nga. Tapos, kahit wala na siya, gusto mo pa rin, tirisin siya. So, paano na lang? Parang, stepping someone's mouth. Pero, sa bagay, kahit na sa ganun, pwedeng, siguro, sigat, natutuwa kung itawa mo na lang din yun. Sabi niya, oy, tingnan mo siya. Kahit ginaganyan, tawa ng tawa. So, ang mangyari niyan, yung umapi o yung pumupula, yun yung parurusahan kasi parang kinaya na lang. Sabihin na lang, si God na lang ang bahala. Si God na lang ang bahala na siya sa lahat. O ano man ang siya na lang. Kahit ang tao hindi marunong magdasal, pero kung iniisip mo siya, alam na niya kung anong kailangan mo. Minsan pwede kang magturing, depende rin kung ibigay niya yun sa'yo.
para maging ano, so minsan din sa umpukan, kala mo ha may pagkain, makakain ka sa dami, sige ibigay mo na lang yung share mo, tiisin mo lang na magutom ka para makakain yung iba. May darating pa naman na ano no, yung chance na makakain ka na mas mabubusog ka. Kagaya ng friendship, kung tingin mo sa dami nila wala kang makita, meron pang ano onward na makikita mo na mas maigi pa doon sa nawala. Hayaan mo na yung nawala. So kung merong nagsaradong pinto, mas may malawak at mas malaki pang magbubukas kaysa dun sa mas nauna. Siguro hindi yun talaga para sa'yo, kaya nagkaganon dahil ayaw rin ni God na doon ka siguro at gusto niya sa ibang purpose kanya gagamitin, kaya ano hiwalay ka dun sa mga kasamahan mo at para magkaroon ka ng panahon para magmuni-muni sa sarili mo na hindi mo ma-expect na mabuti lahat ang sasabihin sa'yo. Kahit gumawa ka pa ng sandamakmak na kabutihan, talagang may maghahanap ng kasiraan mo. Nasa sayo, huwag kang magpadala sa mga ganon. Naano ko na yan, naranasan ko na yung mga tapos na ano ko na yun, tapos na yun ng mga marang para in short na overcome. Tatulong na rin ng yung bang papalakasin yung mga kasi yung mga trials, kasi trials yung mga ganyan, no, yung mga may mga issue, mga so tumutulong yan sa atin para titibay tayo, at kaya pag halimbawa sa senior ka na, no, tapos may mga comorbidities na or mga may diferensya na sa katawan, then ang lang natin ang mga kasiyahan, yung mag-join tayo ng group, tapos maka-receive daw niyang mga ba yun, yung annual subsidy, yung mga SOCPEN, tapos yung mga kung darating ka na sa age na 80, 85, 90, 95, or kung mag-centenarians, yung sa Centenarians Act. Pero wag tayong masyadong ma-excite kasi doon na pirmahan na yun ng president, hindi pa hindi pa maibigay kasi wala pang advisory galing sa national to the local para mangmudmud nung 10K daw na na cash gift galing sa unprogrammable funds ng ng DSWD. Tapos na siya na amen, but wala pang IRR, so hindi pa may so pag mangyari yan, mismong ang DSWD ang magpapatawag dun sa mga yata yung chapter president para mag-meeting tungkol sa mga niyan, litany, or yung mga ma-orient kung mga mechanics kung paano yan makukuha, yan, author yan ni See You Tomorrow People, no? Sobrang haba na nung ko. Anyway, na-touch ko yung tungkol sa konting kasayahan. So, maraming salamat po sa pagkikinig o sa
sa program ko sa Real Talk ng Shirley at iba pa. So, sorry po dahil invisible lang ako. Pero wala namang nagbago sa mukha ko except my age. And so, to God all be the glory. Praise God. At manalangin ang Diyos sa ating lahat. Maraming salamat po. Magandang gabi.